Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong latest post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi dito, simple lang yan, Gibo Teodoro. Kung ayaw nyo ng kudita, edi huwag kayo magnakaw. Tapos may hashtag Free Mindanao. Kasi may post na akong nabasa para pang panawagan ni Secretary Gibo Teodoro na hindi maganda para sa bansa yung mga usaping mga kudita. Kaya ito ang reaksyon ni Congressman Barsaga, huwag magnakaw para walang kudita. Okay, speaking of kudita, yung unang kudita, panahon ni na Gringo Hunasan, yung excuse me. Bakit sila umalsa laban sa Marcos Sr.? Parte yun, corruption na yun. Dahil yung later part ng Marcos Sr. administration hindi na maganda. Naranasan ko yan. Yung una niyang term as president, to me, very good. Second term, maganda pa. But later on, nung nagkasakit na siya, he's not in control anymore. Iba na ang nagpapatakbo. Kasi may sakit eh. Dialysis ata ang sakit niya. Kaya yun na. Naging talamak na ang korupsyon ng later years ng Marcos. Lalo na yung after martial law. Wala na. Kaya nga naabutan ko, 1983 pumasok ako. Marcos pa. Wala na. Yung mababa na ang standard of discipline ng armed forces. Philippine Army naabutan ko. Maraming abusador na sundalo. Yung professionalism sa sundalo na wala. Pagpasok ko. Yun na yung mga hindi magandang pangyayari sa Marcos administration. Kaya 1986, yun na. Nangyari na yung pag-aalsa ng, hindi naman marami, mangilan-ilan lang. Kampo lang ni Fidel Ramos and Secretary Juan Ponce Enrile. So yun, it's a miracle. Napaalis ang tinatawag na diktador, umupo ang Cory administration, believing na mas gaganda. Kailang, yun na, disgruntled yung reformist ng AFP. Yan, Gringo, wala. Kung gaano kalala ang Marcos Sr. administration, doble, triple pa kalala. Inefficient ang Cory administration. Kasi nga, housewife lang naman. Anong alam ni late Cory Aquino pagpapatakbo ng gobyerno? Kaya lalong bumulusok ang ekonomiya natin. Lalong yung mga crony o na. Lalo, kaya yon nagsimula na ang sunod-sunod na kudita. Yun po ang nangyari. And naging saksi ako doon. 86, first lieutenant pa ako. So, 86 to 89, I think, 9 kudita. At ang pinaka-bloodiest, yung December 1989, nakasama ako doon. And anong dahilan? Because of government inefficiency, government corruption and everything. Kaya nagkakaroon ng kudita. Kaya agree ako dito sa post ni Congressman Barsaga. Simple lang. Para hindi gagalaw ang military, di yung malinis na gobyerno. Walang nakawan, walang ano. But sad to say, grabe ang nakawan sa gobyerno ngayon. So yung mabuti nga at ang AFP naging professional na eh. Yung mga umaasa na ang AFP gagalaw, personal opinion ko lang ito, hindi gagalaw ang AFP dahil yun yung darkest moment, darkest dark period sa history ng AFP, yung mga kudita na nangyari ng Marcos Cory administration. Kaya ayaw nang maulit. Kasi talagang kawawa ang
Ang daming napreso ng mga kasamahan namin. Ang daming natanggal sa serbisyo. Nagdusa ang pamilya. Kaya ang sundalo ngayon, wala nang sasama sa mga kudita. I tell you, based from my experience. Mabuting ako, hindi ako nakulong noong 1989. Kung bakit, it's a long story. Hindi ko maipaliwanag ngayon. It's by God's grace and mercy na hindi ako nakulong. Yung mga kasamaan ko nakulong. Ako hindi. So, magbasa tayo sa mga comments. Tama, sabi dito. Oh. Sinusuhulan na ngayon. Dominic Casey. Gets mo naman ba, Gilbert Chodoro? Maril Honrado. Tama, Congressman Miao. Yan ang nanunungkulan, hindi magnanakaw. Elspeak, tumpak, ganon. Ronald Bacalso. Baka daw mabawi na ang nanakaw nila kung mangyari ang ganon. Takot din pala. Tama ka, Congressman Gibo. Congressman Kiko, sabi ni Philip Pilasol. Joel Sapungan, yes, agree. Dolores Bakyal, Tambaloslos the second din yan. Daniel Giliera, wala na, sagad na ang nakawan. Wala nang magagawa ang puno, yun ang bunga. Ronnie Javier, mayroong 2 mayor na matunog noon, ngayon biglang nananahimik. So, ano sa tingin nyo? Matitigil ba ang korupsyon sa ating bansa? Kung ako ang yung tatanungin, parang hindi. Kasi yung budget natin sa 2026, marami pa ring unprogrammed funds. Ano yun? 230 billion. Yun ang punot dulo ng korupsyon, yung mga unprogrammed na yan. Bakit ayaw nilang tanggalin? Mabuti pa ang mga minority congressman, gusto nilang tanggalin. Dapat 0 unprogrammed funds. Wala, nanaig ang majority. Nandun pa rin. So, ibig sabihin, yung budget natin na 2026, hindi yan corrupt-free. Aasahan, meron. Pati budget ng 2026 ng DPWH, overpriced pa rin yung mga cost of materials. Yan ang inirereklamo ni Congressman Libeste. Wala siyang nagawa. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa area ni Aldi sa iyang tanong mga kape. So mag-abono siya. Kumuna ni ang itsura sa iyang kape nga isa ka bulan. So nindot gid kaayo. So pagatabunan para gyud nga masuyop ang kape ug abono. O karon man sa pag-abono, maga-spray na pod si Aldi sa iyang tanam nga kape. Kusog kaayong sprayero. Salamat sa Ginoo ug sa nagsuporta. Hinaot unta nga
magpadayon pa ang suporta nga maabot sa mo ang aron makatabang sa mong kalisod. Salamat. Oo, salamat kaayo. So pila din ni ka punuan ang imong tanom nga kape? 300 ka punuan. 300 ka punuan. Oo, so naa na kay anak. Naana isa. Sige. Salamat kaayo. Salamat.